Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Today I pray that you will hear the Lord and understand every word I will say to you. Because I have said many years ago that in these last days, the Rhema of God, the now word, the revelation, will flood us. And as far as the Father is concerned, ang importante sa Kanya ay hindi lang yung desire ng ating mga puso, whatever it is, kundi yung marinig natin ang sasabihin niya sa atin. Dahil yun ang magdedetermine kung paano sa atin ang gaganapan ng mga desire ng ating mga puso. At itong revelation, ito'y pinamagatang kong the issue is your faith. The issue is your faith. Luke 18:8. The Lord Jesus Christ is speaking to you, and He said to you, I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? So isa pong nature ng atin pong mapagmahal na amang sumasalangit ay yung gusto po niyang lahat ng inilaan niya sa atin ay maranasan po natin. Kasi para sa atin yun eh. Ayaw po niyang meron tayong namimiss. Hindi po siya kontento na nakatanggap lang po tayo ng majority ng kanya po mga promises. But He wants all of His promises to come to us. Completely, exactly the way He said it. At siya po sa dinidemand niya, upang lahat po ng ito ay sumaatin, ay yung makita po niyang palaging tayo po ay nasa pananampalataya. Yung po bang hindi lang natin naintindihan kung ano po ang faith, kundi siya po ay atin pong ine-exercise. Na siya po ay ating naging pamumuhay. Kasi isa pong malaki pong problemang nireveal po sa akin ng God the Holy Spirit in this end time, maging sa inyo po mga anak here in abroad, ay yung pinapayagan niyo po yung inyo po mga faith ay matulog. Yung hindi po kayo nagkaroon ng malaking desire na mag-move sa Diyos. Yes, you attend. Yes, you hear the prophecy. You clap your hand, you rejoice. You thank God. But the problem, you are not moving with God. And I'm so much concerned to ask the Lord what to do about you. Kasi it is possible, and it always happened from the Old and New Testament, na yung mga nakarinig ng prophecy at promises, hindi po nakaranas nun. But they hear that. They experience the glory. But they miss it. And I spent time with the Lord in this couple of days, asking Him to give me the word so I can help all of you. At isa pong dapat nating maintindihan ay ito. Siya man po ay prophecy. Siya man po ay prophetic preaching. O seemingly siya po ay parang isang announcement lang. Pero malinaw po na siya po ay inuutos ng Diyos. The best thing to do is to be a part of it.
Especially kung yung opportunity ino-open sa ating lahat. Binuksan. Binigyan tayo ng pagkakataon na maging bahagi ng gagawin niya. At hindi na po issue kung siya po ay long plan o siya po short plan. But the most important thing, God is revealing to us His plan. Kasi alam naman natin makapangyarihan ng ating Amang Sama sa langit. Walang problema sa Kanya kung ang issue po ay seconds, minute, hour, day, or weeks. He can do everything. Nothing is too hard for Him to do. At pag siya po ay nagbigay na po sa atin ng doors of opportunity, nagsalita po siya sa atin ng malinaw sa bibig ng tatay. And it was announced again and again, convincing everybody to be a part of it, motivating everyone to be there, encouraging everybody to move with God. Then you have no choice but to rejoice and begin to exercise your faith. Ang isa po kasing problema po ng marami sa inyo, na yung hindi niyo po ginagamit ang mga faith niyo. Meron po kayong faith. The faith of the Lord Jesus Christ is in your life. Yun ang sabi ng Galatians 2:20. You have been crucified with Christ, nevertheless you live. Yes, not you, but Christ lives in you. And the faith that you live is the faith of the Son of God who loves you and gave Himself to you. Pero kahit ang faith po ng Lord ay nasa sa inyo, kasi ang buhay niya ay sumama sa inyo, ang kanyang divine nature at ang kanyang divine substance, ang siya inyong nature at saka substance. Pero kung hindi niyo po ginagamit yan, then marami po kayong sasayanging bagay. You can hear 1,000 prophecies. At papalakpak po kayo sa dami po ng mga nagtitestify, they experience it. Natutuwa po kayo. But the question, how about you? Hanggang palakpak ka lang ba? Hanggang kailan mo gustong ma-motivate? Hanggang kailan mo gustong ma-inspire? Hanggang doon ka na lang ba? O you must do something about your faith. Kailangan, yung faith nyo is rising to where God is. Not only your faith is contending to every issues of life, whatever it is, but you must see to it that your faith is rising where God is. Kasi the moment your faith rises to where God is, that is a sign you will move with God. Kaya yun po yung problema ng marami sa inyo. It's my earnest prayer na today, something happens to you and you will be totally free. Kasi, I want you to look to Tatay and let me ask you a question. Paano niyo po maaasa ang ibibigay niyo sa inyo mga greater things pa na ipinangako niya kung itong maliliit na bagay na ito, hindi niyo po malakaran? Think about that. It's impossible for God to do that to you. I cannot imagine na makakarating ka ng 7th floor nang hindi ka lumakad sa 1st floor. That is so simple. We have to go the process. At yun po yung faith Always moving with God, always soaring high with God. Kaya yun po yung malaki nating concern. How long do you want to miss what God is doing? How long?
Kayo po ang magde-decide nun. Kasi inopen na ng Diyos ang lahat ng bagay. At yun po ang hinahanap ng Panginoong Isus in the same time sa lahat. Malinaw po ang tinig niya, ang sabi niya, pag ako'y bumalik, any moment, makakita kaya ako ng pananampalataya sa babalikan ko. And He's talking to you, to all of you, and everyone who hears me today. You must learn from the past. And the best thing to do to learn from your past is to understand your walk with the Lord. To understand how you live in the past. And compare it how you live today. Compare how you respond to God in the past and how you responded to God today. So you can be in God's future. Kasi pag pinag-aralan niyo po yung buhay ng marami sa inyo, kung ano kayo nung nakalipas, almost ganito rin kayo ngayon. And yet, yung glory natatanggap niyo. Yung revelation naririnig niyo. You rejoice in the manifest presence of God. You clap your hand, you dance with us. But the problem, when God is doing something, you are not there. You are absent. You are missing. That's the problem. A great problem. And the Lord is asking you, hanggang kailan nyo gustong ganun kayo? My concern is this. Ang bilis ng move ng Diyos. Okay ka na bang narinig mo yung prophecy? Yung anointed to get wealth, at iba pang bibitawan ng tatay sa mga susunod na araw, papalakpa ka, natutuwa ka, islaying ka riyan. But the best thing is to be where God is. To be there where God is working and moving and fulfilling His promises so you can experience it and give glory to God. Now, I believe with all of my heart na marami po sa inyo, sabihin na natin majority, kasama kayo riyan sa live streaming sa bawat chapter sa NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Sa pangunguna ng ating mga pastor. You want to be there. I know that. You have the heart. But the problem, you don't use your faith to believe God that God will provide. Tinanggap nyo na lang yung kalagayan nyo eh. At yung po yung problema ng marami sa inyo for many, many years. How can God give you His treasures, the wealth and the riches of heaven, hindi ka naniniwalang God can provide? You see that? You must see that. Yun po yung problema eh. We don't exercise our faith. Kasi pag pinag-usapan natin ng faith, ang issue lang naman ito palagi ang Diyos eh. At yung mga salita niya. Ilan naman ang object ng faith. Or otherwise, kung meron pa pong ibang object yung mga faith ninyo, then walang mangyayari. It is not faith at all. It is solicitation. Kasi, basahin niyo yung Old and New Testament, malinaw. Ang lahat ng mga hinirang ng Lord from the Old and New Testament, ang object ng faith nila, dalawa lang. God, 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 God. And His Word. Period. Kaya dapat, sa Kanya tayo pumupunta. At siya yung balong humipo sa mga tao. At hindi ka mahihirapan kung nabubuhay ka sa pagsunod. Magaya ng testimony ng ating anak na babae ng Diyos. Yung love gift niya, piners fruit niya.
O pagkatapos, maraming tumawag sa kanya, mag-i-sponsor sa kanya. Hinahatid pa yung pera. Yun yung ibig sabihin eh. Bago pa yung mga bayarin at gastusin na yan, humipo na ang Diyos ng mga anak niya because He promised to supply all your needs. According to His riches in glory, not according to the economy of the world. At hindi nakakapagtaka kung sumobra pa yung natatanggap niya. Because you cannot outgive God. In fact, palagi ko na lang sinasabi, yung meaning ng supply is fully furnished, complete, abundance, the best, unlimited, overflowing, all new, beyond imagination. Kung tayo naman mananampalataya sa Diyos at aasa sa Kanya, at tapos alam mo, sumusunod ka, wala kang winithhold sa Diyos. Tapos narinig mo pa ang tinig niya. Ba't ka hingi ng konti? Ba't aasa ka ng maliit na bagay? Nakalimutan mo na bang the glory of God is to do impossible things He alone can do? Dahil kung hingi ka sa Kanya ng maliit na bagay na kayang gawin ng tao, kahit hindi Kristiyano, and then, what's the difference? Hindi ba insulto sa Diyos yan? Hindi ba kalungkutan niya yan? Yan po yung problema eh. Madali po nating makalimutan ng Diyos. Ayaw po natin siyang i-exercise. Alam nyo, kahit yung faith ng Lord nasa sayo. Unless you exercise it every day. Especially sa mga important major things. Then, don't expect to receive anything from God. He has no reason to do something for you. Or even bless you. Why? Why? Hear me well. Hebrew 11:6. Without faith, it is impossible. Impossible. Impossible to please God. No, pwede kang umabot ng 30 years sa ministry, 40 years, 50 years. At lahat ng title sa fivefold ay pwede mong kunin. At magdagdag ka pa ng titulong gusto mong ilagay sa sarili mo. But the Word of God tells you, without faith, it is impossible. So impossible to please God. You can clap your hand. You can dance. You can rejoice as you hear the prophetic word, the testimonies. You can be glad, but without faith, it is impossible to please God. At yun po yung concern po namin ng Panginoong Hesus ngayon eh. Kawawa po yung mga kawan. Pagkatapos, wala pa nag-check sa bishop, wala pa nag-check sa pastor, at mga self-proclaimed bishop and pastors and so-called spiritual director and spiritual leaders. So, saan pupunta yung pinapastoran niya? Believe me. Sabihin na po natin in a very positive way na hindi po nila sinasadya, but believe me, araw-araw po nagbububay po si Satanas. Araw-araw si Satanas po ay walang tigil na nagagala. You know why? Kasi balot po ito ng mga ito ng deception. Thinking God is pleased in them, but the truth, it is not so. Ganyan po kabigat ang issue ng faith. Without faith, it is impossible. Do you believe that? So impossible to please God.
Alinaw po nun. From the Old and New Testament, ang lahat po ng ginamit ng Diyos yan, mightily, mga lalaki at babae, bata, matanda, nag-aaral o hindi, na nabuhay sa pananampalataya. Ikinabuhay ang pananampalataya. They are always in the faith. They live by faith and not by sight. They walk by faith and not by sight. They understand spirit, soul, and body what faith is all about. Sila po yung mga dumaan sa maraming testings and trials of life, but they rise up in victory because they exercise their faith. Do you understand what I'm saying to you? Ang dami ko naririnig. Sabi ng mga bishop at mga pastor, wala kami sweldo rito. We live a life of faith. Oh, really? Do you think you understand what you are claiming and talking about? I don't think so. You understand what you are talking about. You live a life of faith. Pagkatapos nag-struggle ka sa mga maliliit na bagay, sa issue ng maliit na pera. Tapos you tells me you live a life of faith? What a lie from the devil. Hindi ka nakaka-breakthrough? Hindi ka nagsosorhay? And your church is not even growing. Hello. Then, you will tell me, in the Lord Jesus Christ, you live a life of faith? What a deception from the devil. Ang alam ko, sa Bible, na pinaniniwalaan kong totoo, kaya ako nga binabasa kasi kung hindi ka maniniwala ang totoo lahat ng sinasabi niya rin, kahit di mo naintindihan, ba't ka pa magbabasa? Sayang yung oras mo. Walang galak ang Diyos sa iyo. Nabasa ko riyan. O lahat ng nabuhay sa pananampalataya ay nag-enjoy ng kanilang glorious, greatest, grandest day with God. Alang imposible sa kanila. Yung mahirap na bagay sa mundo at ng mga unbelieving bishops and pastors, tawanan lang nila yan. At kahit saan sila pumunta, ang signs, wonders, and miracles, kakambal nila. It is not an occasional thing that occasionally happen. It is a way of life. It is a common thing. Si Jesus po may sabi, in Mark 9:23, ang sabi niya, those who believe, nothing will be impossible with them. Linaw po simpleng-simpleng salita. Wala raw pong imposible doon sa mga sumasampalataya. Dahil yun daw pong imposible sa tao, sa mga world leader, posible sa Diyos. Yung salita pong posible sa Diyos, ang talagang ibig sabihin sa simpleng Tagalog, simpleng-simple lang. Ordinary. Napakagaan. It also bothers me a lot. Kasi ang dami ko po narinig na, we pray, we fast. May prayer meeting kami. May overnight prayer meeting kami. May chains of prayer kami. Meron kaming fasted life. Pagkatapos, ito yung declaration ng marami. Ito yung sinasabi mo, ito yung tinitestify mo. Pagkatapos, marami imposible sa iyo. Maraming issues ng buhay yung nag-i-struggle ka. Lalo na sa mga issue ng babayarin, pera at pangangailangan. So, I tend to believe na you really pray, you really fast. But I also choose to believe that when you pray, you don't believe God answers you. Because if you believe, then you have everything in life. Kasi ang sabi ni Jesus, nothing is impossible to you who believe. Ay kung ano man yung mga bayarin na yan, panawagan na yan, dadating na anniversary, susunod pa, yung iba pa mga conference at event na gaganapin.
Because you learn a lot. Not only you decided to be there, but you believe na magkano man yung amount na napaabot, God will give you more than that. Kasi nabasa ko sa Bible, hindi siya nagbibigay ng sapat lang eh. Kasi yun yung trabaho ng tao. Yun lang ang kakayahan niya eh. But not God. Ay nung nagpaulan po siya ng pugot mana galing sa langit nabulukan yung mga Israelite, intent nila nabulukan ng pugot mana. Old Testament yun. The New Testament, ilang ulit siyang gumawa ng himala, yung malilit na tinapay at minultiply niya, ilang libo kumain, paulit-ulit na lang po yun. Nang pinuno niya po ng maraming isda, yung lambat nila Peter, yung mga lambat almost mapunit sa dami ng isda, yung mga bangka almost lumubog. You see that? Hindi po siya nagbibigay ng sapat lang. Wala po ako nabalitaan maging sa personal kong buhay. Nagmula na ako po yung naligtas ng January 12, 1986 hanggang ngayon. Nang ibinigay ng Lord na pagpapala sa akin ay sapat lang. Hindi po siya nagbibigay nun. At kung yun lang ang natatanggap mo, at minsan ay kulang pa, believe me, hindi ka sumusunod sa Diyos. Believe me, ala ka sa faith. May problema yung puso mo. Maaaring hindi immorality, hindi idolatry, hindi rebellion. Pero malaking problema ng puso, malinaw na malinaw sa akin ito. Yung unbelief mo. Yun yung problema mo. Alam mo, kahit magkaroon ka ng 300,000 na kongregasyon, unless you believe God, hindi ka mabibilis ng gusto. Because God will supply your need. Not anybody, but God. Again, without faith, it is impossible to please God. At malibang makakita ang marami, magiging hireling ka lang. You'll never run to God. At gagamit ka ng mga witchcraft prayer na yan para i-deceive yung congregation to bless yourself. I don't bless myself. You must not bless yourself. God must bless you so you can bless others. And God must bless you for yourself to be truly blessed. And believe me, pag ang Diyos nagpala sa iyo, satisfying po yan. O pupuno ka ng kagalakan. Ilang araw mo nang in-enjoy yung blessing, may hangover ka pa. At yung patotoo mo, hindi maawat-awat. At hindi pinili yung iyong testimony, talagang katotohanan, sinasabi mo yung ngiti sa labi mo, kitang-kita. Yung espiritu mo tuwan-tuwa, daman-daman ng mga nakikinig. At ang kalungkutan mo lang, yung portion na oras na naibigay sa iyo, maiksi lang, pero kung ikaw yung papabayaan, talagang haba. Kasi you are so much blessed. At malungkot ka kung sila nakatingin lang diyan, di pumapalakpak na namamangha at nagtatanong sa sarili nila, bakit siya nagkaganon? Ako hindi. Mas matanda ako sa kanya. Alam niyo, habang yung mga anak ng Diyos hindi nabubuhay sa faith, habang tumatagal ka sa Panginoon, tumatanda rin yung unbelief mo. At yung po yung problema nun, pag tumanda yung unbelief mo. Naging stronghold yan sa buhay mo. Habang tumatagal ka sa Panginoon, yung unbelief mo, tumatanda na rin. Naging stronghold siya. Dapat pag mayroong panawagan, maiksi man yung araw at oras, ang sagot mo, I will be there. God will provide. I will pass. I will pray. I will give. And I will remind God of His prophecy and promises. And I am determined to receive it. I will never give up. Because God answers prayer. I will show my God, my Father, that I live by faith and not by sight. Tingnan natin pag hindi bumukas yung langit na dati lang bukas.
At nagbuhos ng mga biyaya na hindi mo sukat kayang ipaliwanag. Bawat pinagagawa ng Diyos, merong new anointing. Hindi pwedeng anointing na ginamit po nung nakalipas na linggo, kahapon, siya pa rin anointing na gagamitin mo ngayon. And yet yung revelation mo ay bago. Listen, every new revelation requires a new anointing. And every new anointing requires new faith. Kaya nga, the just shall live by faith. Hindi ka pwedeng mag-operate sa faith mo nung nakalipas. Kasi ibang bagay yung hinaharap mo ngayon. So you have to exercise your faith. Halimbawa, ang faith na ginamit mo na nakalipas is about your health kasi may dinaramdam ka. Ngayon, ang pinag-uusapan ngayon, pera kailangan yung faith na i-exercise mo ngayon is about money. So according to your needs, you must exercise your faith. And according to your faith, Jesus said, it will be done to you. And if you don't live by faith, nothing will be done to you. Do you hear that? Because it is according to your faith, not according to your needs, not according to your feeling, not according to your situation and circumstances, but according to your faith. Kasi kagaya ng mga Israelita, ang dami mga pastor at bishop, kagaya ng Israelita Meron silang crab mentality. Nasanay sila ron sa Egypt Kaya yung murmuring nila, nung sila lumabas ng Egypt, ito, Moses, wala ka na bang kayang ipakain sa amin? Ngabuti pa doon sa Egypt Meron kami Egyptian cucumber. Meron kami Egyptian onion. Meron kami Egyptian bread. Puro ganun po yung confession nila. Nakakondition sa isip nila. Yan ang sabi nila, babalik na lang kami ng Egypt. Kita mong kalokohan yan? Ninyet Walang papalakpak. Makinig kayo may lahat kayo riyan, lalo kayo mga alokong pastora at lahat ng taga-oras ng Himala. And yet, nakita nilang hinati yung Red Sea. Hindi lang nila nakita, tumawid sila roon. Hindi lang sila tumawid, nakita nila kung paano nilunod ng Diyos yung mga Egyptian. Pagkatapos ito, confession, balik na lang kami ng Egypt, kita niyo yung kalungkutan ng Diyos yan. Kaya ang galit ng Lord, pinayagan na lang sila mga matay sa wilderness. Sino ba naman Diyos matutuwa sa iyo nun? Grabing unbelief mo. Hindi lang yan Hindi pa sila tumatawid ng Red Sea. Ito na yung pillar of fire by night and the pillar of cloud by day. Pinurotektahan sila. Liwanag sa kanila, dilim sa Egyptian, nilagyan ng Diyos ng gitna. Dilim sa Egyptian, ilaw sa kanila. Pagkatapos ngayon ang pagkain dito. Nabalik na lang kaming Egypt. Sinong Diyos matutuwa sa iyo? Kaya nung siya po'y nagpaalala sa susunod na henerasyon, sabi niya, remember how your forefathers died in the wilderness because of unbelief. At pag-describe po ng Psalm 71 and Psalm 41, yung anger ng Diyos, ito po ang salita niya. You always tempt my spirit. You always test my spirit. And I am so grieved. And I allow you to die in the wilderness because I am so grieved. You test me. You tempt me. Galit po yung Diyos. Tatay, nasa grace teaching tayo ngayon. Oh my God! Lahat ng grace teaching, ituro mo. And you'll be the New Testament, or you will be the modern day end time lost generation that will die in the wilderness. Grace na nga ipinuraut ng Diyos. Hindi ba grace yung hinati niya dagat na pula? Hindi ba grace yung nandiyan yung pillar of fire by night and the pillar of cloud by day? Hindi ba grace yan na wala sa kanila kasakit kahit yung mga kasuotan nila hindi nasira? Yung mga hype hindi namatay. Hindi ba grace yan? Hindi ba grace yan nagpaulan ng pugot mana ng Diyos? Hindi ba grace yan lahat yan? But in spite of that, they die. If they don't believe God. They always tempt God. Are you with me?
Ayaw kasi ng Diyos na siya tinutokso kasi Diablo yung nanunukso. Ayaw niya yung mga anak niya, kagaya ng mga Israelita, tinutokso po siya. Alam niyo, lagi nagmamormor sa mga bayarin, bigayan, sakripisyo, na para bang merong karapatan magmormor, you tempt God. And God hate that a lot. It is not only a sin, it is a great sin before the Lord. Because whatever is not of faith is a sin. Romans 14:23. Hello. Alam mo, ang bagay na hindi sinamahan ng pananampalataya, talang pananampalataya ay kasalanan. Ay ganito rin yung maraming bishop at pastor. Tanggap niya na yung kalagayan niya. Kaya pagdating ng mga bigayan sa anniversary ng Diyos, yun pa rin yung ibinibigay niya. Yun pa rin, hindi nagbabago. Magbago siguro, nadagdagan lang ng 500 Yan po yung problema nun. Tapos mag-expect ka na malaking biyaya sa Diyos, it never happened. It will not happen. It must not happen. Why? What you sow, you reap. Kagaya lang marami. Nagpipray, Lord, kinukot yung pangako ng Diyos. Lord, nangako ka, bibless mo kami. Sabi ni tatay yan. Yes, sinabi ko yun, dahil totoo yun. Prophecy yun. Yes, Lord. Habang namin pangako mo, we remind you, yes, Lord. Salamat, nire-remind mo ang Diyos. Sabi mo, you will multiply my resources, Lord. Sinabi ni tatay yan. Yes, I say that. Because the prophecy is true. But the problem, pray ka ng pray, multiply resources mo, hindi ka naman nagbibigay sa Diyos. Hindi ka naman sumusunod. Meron ba kayo nabalitaan sa Bible na minultiply ang Panginoong Isus kahit anong klase ng bagay malibang merong ibinigay sa Kanya? Meron kayo nabasa? Sagutin niyo akong lahat. Wala. Kaya ang sinasabi ko noon pa, kung gusto natin mag-multiply yung ari-arian natin, dagdagan natin yung ibinibigay natin. Kung gusto natin yung minumultiply ng Diyos ay malaking, maraming, itaas natin yung ibinibigay natin. Hindi ba yun ang truth doon? Kaya naman ng Panginoong Diyos mag-multiply na marami tinapay at isda nang wala siyang hiningi. Ba't pa siya nang hingi? Kasi nga, hindi siya pwede mag-multiply malibang meron siyang mahawakan. Multiply Hindi ba? 2 times 2 equals 4. Kailangan may number 2 times 2. Now, kung gusto natin magkaroon kahit na hindi ka magbigay, bibigyan ka niya. Dahil ang sabi ng Bible, sa 2 Corinthians 9, verse 9 to 12, God gave seed to the sower and bread to the baker. So magbibigay siya ng buto para itanim mo. At yun yung nangyari kay nanay. Lord, wala akong 2 milyon para sa anniversary. Sabi na magsulat ka, bibigyan kita. Hindi sumulat si nanay, hindi nabigay niya yung 2 million. Nang naibigay niya yung 2 million, minultiply siya ng Diyos. Ginawa niya 20 million. So yun yung ibig sabihin. Yun yung tama Na ito mga nagtuturo na patungkol sa bigayan, ayaw nilang managana yung kanilang kongregasyon, marami silang tinututol, hindi naman babasa sa Bible yung tinututol nila, wala naman silang maipakitang pruebang tama sila, naghihirap sila, naghihikahos, matagal na sa pananampalataya at paglilingkod. Sabi nila, matagal na raw sa pananampalataya. Yun nga yung malaking deception doon. Matagal ka na sa pananampalataya, yung ayos mo. Ito yung pagkabulag ng mga bishop at pastor sa bansang ito at buong mundo. Karimari-marim na pagkabulag. Hindi naawa sa mga kawan. Alam niyo, kahit basa tayo ng basa ng Bible, mga bishop at mga pastor, body of Christ,
Tayo mga evangelical, charismatic, Pentecostal, at so-called prophetic at so-called apostolic, alam nyo, malibang maintindihan nyo ang kasulatan, sayang ang pagbabasa nyo. Malibang dumating sa inyong spirit of wisdom and revelation to understand the scriptures and understand how the Holy Spirit connects His Word. Sayang ang pagbabasa nyo. It's all about head knowledge. Kaya nga hindi siya pumapahig na walang apostol eh. Kaya na rin so ba't sinasabi ko, kahit naman tama yung pinagtututuro ng bishop at pastor dyan, so-called prophet sa Facebook, hindi mo kailangan yan. Dahil yun lang ang narating nila eh. Remember, bawat office magkakaiba ng anointing. At pag sinabing, and God gave in the church first apostles, then prophets, evangelists, pastors, teachers, magkakaiba kami ng anointing. At ang degree ng anointing na dala namin ay depende sa posisyon at office na kinalalagyan namin. Ang linaw ng sabi ng 1 Corinthians 12:28-29, and God put in the church first apostles. At walang nagsulat puro yan concerning the spirit of wisdom and revelation for you to understand the scripture, malibang mga apostol sila. Ako, sigurado ko rito. I will contend for the truth kahit sinang man of God ang makaharap ko sa buong mundo, kahit mamaya kami magharap o bukas. I will contend for the truth. Sigurado po ako rito. Because for the past 37 years, this is how God raised me and taught me. I understand how He connects His Word. Kaya nga bawat salitang binibitiwan ko ay puno ng presence ng Diyos. Because it is approved unto God. It is not a teaching that comes from men o isang pag-aaral na kailangan ng concordance sa dictionary para magkaroon ng sermon. I receive it by revelation. Alam nyo, I will not attempt, not once, to be called an apostle, lingkod ng Diyos, unless I understand it and I live it. Not once mag-a-attempt po akong pumayag na tawagin ako niyan. I will not attempt to receive that or hear that. Napakahirap. Identify ka sa Diyos. It's not a title. It is a life made by God. A life owned by God. A life who truly live for God and God alone. It is a life of someone who know their God, who live with their God, who walk with their God, who desire nothing but to give glory to His God. Kaya pag sinabi, lingkod ka ng Diyos, ang conversation sa Diyos, normal, alive. Pag sinabi, lingkod ka ng Diyos, you don't need to fast for 40 days to hear God. For the past 37 years, hindi ko po mabilang kung ilang uli ko narinig ang tinig ng Diyos araw-araw. 37 years. Magmula 1986 hanggang ngayon. At pinapagpasalamat ko sa Diyos. Ang pagkakaiba ngayon, I hear God a lot. More than I heard Him 15 years ago. Because the Lord is coming. The mandate is full blast not in words, but in life.
Kaya nga ini-educate kayo eh. And the best I can, pag nagsabi siya, kahit hindi teaching yun, at para hindi applicable, pag tayo ko ng linggo o nung araw, I obey God. Kasi hindi atin ang ministry kanya. And I learn, because He showed me things I will never know unless I obey Him. Eh, yung Bible, kung saan yung bubuksan sa iyo yan eh. Na kailangan ng concordance. The Holy Spirit will tell you kung nasaan siya. At pag binasa mo siya, tatalon. The presence of God is in the book. Yung marami kasi, para sa kanila, ang greatest thing, yung nakutap patungo ng langit at lang nagalakad sa streets of gold. What a privilege. Sino ba naman may ayaw nun? Pinasyal ka ng Lord sa paradise. Sino ba may ayaw nun? But it doesn't mean to say that is the greatest thing. It is not so. It is a privilege. Kaya nga hindi lahat nakakaranas nun eh. Kung sino po hindi nila ron, yun yung binibigay niya ng utos o instruction. Pero hindi lang naman yun ang way para masabing may encounter ka sa Diyos. Kasi pag mataas na yung gutom at uhaw natin, we want to see the Lord face to face. We want a higher encounter with the Lord. Maganda po yun dapat pag mawala sa heart natin. Dapat lagi nating dala yun. Pero kailangang maintindihan natin, hindi lang yun ang way para masabing na encounter mo ang Diyos. Yung marinig mo yung tinig niya araw-araw, that is an encounter. Eh yung makotak pa sa langit, hindi naman araw-araw nangyayari sa iyo yan eh. Depende sa Diyos yan. Kung weekly ka niya kukunin, monthly o yearly, it's up to Him. Pero yung kausapin ka niya araw-araw, that is something. Dahil araw-araw yan. That is an encounter with God. Meron kang prophetic anointing, you are called to be a prophet, ang tawag ng iba, seer. Lagi kang nakakita ng vision and dreams, that is an encounter with God. Dahil sino nagbigay sa'yo? Siya lang naman ang pinanggagalingan ng vision and dreams, hindi angel. Ang angel, messenger lang naman yan. Yung binigyan ka ng prophetic word ni tatay, tapos takwikin yung spirit mo, tapos umiyak ka, tapos na-slain ka, that is an encounter with God. Hindi lang yung makita mo siya face to face, kagaya na nangyari sa akin noong 1988 ng June. Okay po yung wala sa puso natin yun. Dapat lagi nating dala. Kailangan buksan natin ang isip natin. Or otherwise, kung yun lang ang gusto mong mangyari, mamimiss mo yung ibang ways ng Diyos. At saka dapat maintindihan natin nasa sa kanyang decision kung mag-a-appear siya sa iyo. So the best thing to do is to fulfill the first commandment. That's it. Love the Lord with your whole being. Make it alive. Not once sa isang araw, as long you have the opportunity. Love the Lord. Be with the Lord. So, ayan. Sinabing lingkod ka ng Diyos. Normal lang lagi mo siyang naririnig. Para otherwise, kung hindi man narinig ang tinig niya, puro ka lang title na, o si Apostle so and so, si Prophet so and so. Ngayon, puro so and so yung title na marami. So and so ka talaga. At sinabing totoong lingkod ka ng Diyos. Apostol ka, propeta ka, evangelista ka, pastor guru ka. Koreanda baba siya, karyanda mamahaka. Ang marinig mo ang tinig niya, normal. Especially may mandato ka. Meron siyang pinagagawa sa'yo. Parang sino ko yan Hindi ba, inisa-isa ng Diyos sa kanya yung gagawin niya kung paano itatayo ang ark.
Saan ka ba naman nakakitang pati puno, iniisa-isa ng Diyos? Pati yung sukat, pati yung hayop na isasakay, kung gaano katagal gagawin. Detalyado. Ang mandate, detalyado. Alam na ng mga architect pwedeng gumawa ng building, malibang detalyado yan. Dahil pag hindi detalyado yung building mo, dinrowing mo bilang architect, madaling mag-collapse yan. Kaya nga lahat ng plano ng architect at dinesign, they see to it, ngayon ang nangyayari. Ganyan po ang Diyos. Kaya nga, gumamit si Paul ng metaphor. Sinabi niya, I am an expert builder. Somewhere, ang thought niya is architecture. Kasi hindi ka pwedeng mag-build kahit engineer ka, malibang may drawing. Is that correct? Tama. Ang lahat nagsisimula sa plano. Kaya ang mandate na binigay na Lord sa atin ngayon, detalyado. Walang araw na hindi ako nagsusulat. Kahit nasa sasakyan. Tagalang papel, cellphone. Basta kailangan magsulat. Ang masanay kayo na lagi may sasabihin ng tatay. At yung sasabihin ko, depende sa gusto niyang ipaabot. At depende sa kalagayan niyang lahat. Kung saan na kayo nakarating. At kung saan niya kayo gustong dalhin. Ito yung sabi niya kanina. Lahat na nagpasyang maging kagaya ng Panginoong Hesus. Na kinabuhay ang buhay niya. Ang buhay ay unique. Alam niyo kung ano sabihin ng salitang unique? Peculiar. Bihira mong makita. Sa dami ng tao sa buong mundo, by billions, madalang kang makakita. They are one of its kind. Sino hindi iyak riyan? Di ba napakalaking privilege yan? Bilyon ng tao sa buong mundo, mahigit 8 bilyon na. Out of that 8 billion plus people who live in the face of the earth, your life is unique. So peculiar. One of its kind. Kaya nga sabi ko sa mga kapatid nyo, sa inyong lahat, paulit-ulit na lang. Kaysa, titingin ka pa dyan kay Prophet So-Inso, Evangelist So-Inso, si Bishop So-Inso, o sino pang So-Inso yan. Sabihin na natin tama lahat yan. Tinawag sila ng Lord, may anointing sila. Naintindihan mo ba kung anong living like Jesus? It is a very peculiar, unique life. One of its kind. Diba, di mo busin yung panahon mo dyan sa turo ni tatay, napakarami yan sa Facebook. Napakarami yan sa messenger ko. Hindi mo i-memorize yung lahat ng revelation yan, tapos i-evaluate mo yung sarili mo kung ito nalakaran mo. Ako na mismo na nakalipas, ibalik mo uli ngayon, bulay-bulayin mo para hindi mo na maulit yung mistakes mo ng past. Lunurin mo yung sarili mo sa revelation. Pag nalunod ka sa revelation, tsak malulunod ka sa glory. Dahil hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Hindi niyo napansin, sa dami ng speaker sa isang event, mga kilalang tao, gathering, pag may dumating na living like Jesus people, nagbabago ang atmosphere. Iba yung atmosphere na minamanifest ng Diyos. Because those who live like Jesus live a very unique, peculiar life. Meaning to say, yung testimony ng Diyos sa mga living like Jesus people, iba sa testimony niya sa mga anak niya na walang revelation ng salitang, be like Jesus. Prove that by yourself. Ako, proven ko na yan sa loob ng 37 taon. Once na tayo na po ang magsasalita kayo na things change.
At yung magugulo sa paligid, maiingay, who they are, tatahimik lahat. At ma-attract sila sa iyo, kahit youth ka lang. Because there is something in you that is not in them. Kasi ang buhay ng living like Jesus people is unique, peculiar, one of its kind. At i-compare ka nila sa napakarami, hahanap-hanapin ka nila. Dahil attract sila sa iyo kasi bihira silang makakita ng ganong buhay. Out of 8 billions na tao sa buong mundo. So, naging professional doubter na po ang Israelite. O pwede ba yun, tatay, sa mga pastor ngayon? Anong po pwede? Matagal na po marami nag-ooperate yan. Yung faith po nila hindi malawak. Yung faith nila may limitation. Doon lang sila sa kaya nilang paniwala, kasama ng lakas nila. Pero yung mga imposibleng bagay, hindi sila niniwalang mangyari sa buhay nila yun. And then, if that is the case, why pray to God? Why serve God? Why believe God? Why worship God? It's all useless. Why useless, tatay? Without faith, it is impossible to please God. Hello. Faith ascend to where God is. Hindi siya mababa sa kinalalagyan ng Diyos. Kung nasa ng Diyos, nandoon siya. Sumasabay siya ron sa ginagawa ng Diyos. Faith sees what God is doing before it happened. And before His prophecy and promises happen, faith believe it and claim it's done. Faith always move with God. Jesus said, follow me. And when you follow the Lord and keep following the Lord, then you are in the faith. We are always in the faith. Kaya pag nag-pray ka rin, you remind God and said, Father God, you said in Isaiah 43:26 that I will bring you into remembrance. Lord, we are fasting today. We are praying intensely. We want to see your power. Hindi ka magbibigay ng pambayad lang. Hindi kami magbibigay ng 100,000 sa anniversary ng oras ng himala sa March. We will triple that or even more than that. Kaya mo to. Panahon ito ng mga bilyonaryo ngayon. Hindi ito panahon ng mga may utang, ng meron lang, ng may milyon lang. Panahon ito ng mga bilyonaryo ngayon. We are anointed to get wealth. Hindi ito panahon ng pagsakay sa tricycle. Ang panahon namin ngayon ay puro high-tech na sasakyan. Ito panahon ng mga tuyo, sibuyas, kamatis. Ito yung panahon ng mga tuna at malalaking isda at mga pating at balyena sa dagat at tatalon sa aming mga plato. I don't you challenge God. Lord, sinabi mo ito. Prove it to me. I want to see it. I want to have it now. 2 araw na lang, oh God. Deadline na. But I thank you, hindi ka nahuli. Cry out to God. Pass. Be desperate. Be violent. Huwag kang gumaya dyan sa marami. Hindi lang naman si Zacchaeus yung pandak ng panahon ni Jesus. Maraming pandak. Hindi lang si Zacchaeus. Hindi lang naman sinaaman ng may ketong nung panahon niya. Maraming may ketong sa Syria. Basahin niyo po yung Luke chapter 4. Sinasabi ni Jesus yan. Hindi lang naman yung babae sa Saripat yung may huling hapunan, marami pong widow nung time na yan. Wala sa kanila nag-challenge sa Diyos. Ang daming pandang nung panahon ni Zacchaeus. Sino po yung nag-challenge si Zacchaeus? Sabi niya, hindi ko malapitan ng Lord. Hindi niya ako ma-recognize, hindi niya ako makita. Pero hindi ako upo lang rito at mag-give up at magsasabing, I will better luck next time.
Kung hindi ka po napagpala ngayon, hindi ka rin mapapagpala bukas. Dahil ang blessing mo ngayon ang magdidetermine kung gaano karaming blessing yung matatanggap mo bukas. Are you still there? So I will give up. Saka na lang, mabait naman ang Diyos. Anyway, nagturo si Pastor ng grace teaching. At kakanta ko ng, I will rely on your grace, Adonai. Pero bago nag-rely sa grace, yung kumanta ng I rely on your grace, Adonai, kantahin mo muna yung part 1 ng sabi ron. And we cry out your name. Bago siya nag-rely sa grasya ng Diyos, siya muna ay tumawag sa Diyos intensely. Are you with me? Hindi sinabi na sa kayo, alam naman ng Diyos yung puso ko eh. Ganyan yung marami. Hindi lumalago. Alam naman ng Diyos yung puso ko. Alam namin may puso ka. Kasi wala kang puso, paano ka nagsalita? Puro ganyan yung marami. Alam ng Diyos yung puso ko. Alam ng Diyos yung puso ko bilang pastor, bilang bishop, alam niya yung puso ko. Hindi nga issue yung puso mo. Ang issue nga rito, ano laman ang puso mo? Hollow block ba? Graba? Bulkang Mayon? Taal Lake? Ano ba laman ang puso mo? Hinahanap niya, faith. Hindi sinabi ni Zacchaeus, alam naman ng Lord yung puso ko, tsaka alam niya yung kalagayan ko ngayon eh. Kaya, saka na lang ako lalapit sa kanya. No. Ano sabi ni Zacchaeus? Hindi ako makalapit. Makapal ang crowd. Aakit ako sa puno. That is faith. You go beyond situation and circumstances. You overtake it. You overcome it. You subdue it. You conquer it. Are you still there? Ano nangyari? Ito na si Zacchaeus sa puno. Ito na si Zacchaeus sa puno. Ito na si Zacchaeus sa puno. Sabi ni Jesus, tiningala siya. Kita nyo, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, tumingala. Yan yung faith, ino-honor ng Lord. Nire-recognize ng Lord. Sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka. Yan daming tao sa harap niya, si Zacchaeus yung napansin niya. Yun po yung faith, napapansin ng Diyos kasi nagpapapansin. Ang gandang salita, oh. Zacchaeus, bumaba ka. Papasok ako sa bahay mo. Woo! Oo, papasok sa bahay. Ang daming tao ang nakapalibot sa Lord. Wala siyang bahay na pinasukan. Dahil umahanap siya ng pananampalataya. Ang daming fellowship dito, ang daming pastor, ang daming may title. Sino nabubuhay sa bukas na langit? Ang daming nakiklaim ng kung ano-anong kiniklaim, pero sabi ng Lord, ang merong unusual, peculiar life ay mga lalaki at babaeng nagpasya maging kagaya ko. And the Lord live a life of faith. Kasi kung hindi siya niniwala sa sinabi ng God the Father, hindi siya mabubuhay mula sa mga patay. And I've repeated that statement 5 times. Hindi lang reminder sa God the Father yung statement na yun. Reminder sa sarili niya yun. Kaya nga lagi ko sinasabi, well, mga revelation, basahin nyo, bulay-bulay, ulit-ulitin ninyo. Huwag nyo lang pakinggan minsan yan. Yung Facebook libre yan. Panoorin nyo. Bigay nyo, panahon nyo riyan. Be alone with God. Hear it. Listen. Alright. Meditate. Praise God. Thank God about the revelation and pray that you will live that revelation. Alam niyo kasi kahit masipag kayo magsulat yan, kung di naman nyo i-review yan, hindi nyo naman babasahin yan. At di kayo hingi ng insight sa Lord para maunawaan nyo ng malalim yan, hindi nagsulat lang kayo. Di ba ganyan sa school? Ang dami nagsusulat, pero hindi nakapasa sa examination. Why? Hindi naman yan i-review sinusulat niya eh. Is that correct? Is that right? Ngayon yung faith eh. I-challenge God. Hello. O si Mary Magdalene, pinirsecute.
Sa tindi ng love kay Jesus, yung faith niya undefiled. Immovable. Siyang pakialam sa nakapalibot sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay maibigay alabaster box sa Lord. Ngayon yung faith out of love to Jesus. You defy the opposition. You conquer your conqueror. You put your enemy to shame. Those who want to stop you, you stop them. Those who want to defeat you, you defeat them. Are you still there? Ang dami-daming tao ron. Doon yung mga Pariseo, si Simon na nag-imbita sa Lord. Doon yung ibang mga Pariseo. Ang daming guests, mga dignitaries. Doon yung mga alagad. Sino po yung nakakuha ng attention ng Lord? Si Mary. Kaya yung taong nabubuhay sa love at saka sa faith, hindi nawawala sa listahan ng Panginoong Isus yan. Hindi lang yan mga blessed na blessed. They are called blessed! Hello? Without faith, it is impossible to please God. Evaluate nyo yung mga buhay niyong lahat. Kailan naman ang tatapos ng inyong wilderness experience eh? We have gone too far to look back. Too far. Huwag yung sayangin yung mga prophecy na yun. Huwag yung sayangin yung mga revelation na yun. Hindi naman namove ni Ana ang Diyos na sinabi doon ni Ana sa temple habang si Eli sa katandaan nakatunganga. Walang vision, walang revelation. Hindi naman sinabi doon ni Ana sa temple yung nanay ni Samuel na. Maawa naman ako. Wala akong anak. Buti pa yung kabit ng asawa ko, si Penina, maraming anak. Pero ko yung tunay na asawa, wala akong anak. Awawa naman si Ana. Nanganguy-nguy siya rin sa sulok. Sa araw-araw, kada punta siya ng temple, maghahandog siya, upo siya sa sulok. Sayang yung paghahandog mo, nag-thank you offering ka pa, tapos upo ka sa sulok. Lungay nga yung mukha. Si Ana, baog. Si Ana walang anak. Awawa si Ana. Nagkadahandog niya. Punta si Ana sa sulok ng templo. Ay, sayang. Nag-thank you offering si Ana. The best na hayop yung hinandog ko kay Yahweh. Pero si Ana kawawa. Si Ana baog. Si Ana walang anak. Wawa si Ana. Nangingiting marami. Mamatay si Ana, yan siya kada handog sa temple. Walang mangyari sa kanya. Anong ginawa ni Ana? She wept! She cried! She travailed! At yung matandang Eli na walang vision, walang revelation, spiritually deaf, spiritually blind, mentally blackout, natinag. Sabi niya, ikaw, kababae mong tao, lasing ka. Ang aga-aga pa, lasing ka. Ay, di natinag yung walang revelation. Ba't natinag yung high priest? Ay kasi, Ana do something that is unusual. Anong sabi niya? The God of Abraham, Isaac, and Jacob. I will make a covenant with you. Bigyan mo ko ng anak. Ibibigay ko siya sa iyo. Makita niyo pong page yan. Bigyan mo ko ng anak. Ibibigay ko siya sa iyo. Hindi ko siya papayagang mangisda. Koryanda babakataka. Hindi ko siya papayagang mag-alaga ng duck. Bakit kayo seryoso? Dahil kumakain ng duck. Hindi ko siya papayagan na manatili sa palaisdaan. I will give some wealth to you. Nakita niyo yung challenge sa Diyos yan. That is faith. Hindi nakatunganga ka lang dyan. Ito yung babae na agasan ng dugo. Uubos na yung dugo.
Lord, malapit na ako, Lord. Ay, ang daming tao. Mahirap dumaan. Baka maubos yung dugo ko bago makalapit sa Kanya. Pero susubukan ko. Ilang hakbang, hindi ko na kaya. Faith, don't give up. Even it is your last breath, you hold on to what you believe. Are you still there? Sa kudulang gumapang siya. Tutuloy ako. Wala akong pakialam sa crowds. Wala akong pakialam kung pinarest nila ang Lord. Hindi ko ulo mo siya makita sa dami ng taon nakapalibot sa Kanya. I will never give up. Mahawakan ko lang lahi ng baro niya. Isang hawak ko lang. Isang hawak ko lang. Ako'y kagaling. Not once na nabasa ko sa Bible, may ganyang katinding statement ang Lord. Siya mismo nagsabi. Yung iba, ang nagsabi, yung sumulat ng gospel, kagaya sa Mark. Pero statement ang Lord mismo na nagsabi, diyan ko lang siya nabasa. It moves me a lot. Ano pong response ng Lord pagkatapos matouch ng babaeng inaagasan ng dugo yung baro niya? First time pong nabanggit yan sa gospel, ang Lord mismo nagsalita. It moves him a lot. Sa kapal po ng tao, thousands upon thousands, praise the Lord. Sabi niya, who touched me? Kami ng mga alagad. Tatanungin mo kami, who touched you? Napakarami sumusunod sa inyo. Power! Come out of me. Do you understand that? Ano man ang sitwasyon mo pag natouch ng faith mo ang Diyos, the unlimited great power of God will come out of Him. Believe me, pag ang kapangyarihan ng Diyos ay lumabas na sa Kanya, believe me, lahat ng dakilang bagay ay magaganap. At ito ang kailangan ng lahat, matuto sa Living Like Jesus Church. Ito kailangan ng Pilipinas, makita ang amazing, incredible, unlimited, remarkable, unceasing display of God's greatest power and glory. Are you still there? This nation will never become a nation of God unless they see the incredible power of God. Jesus said, unless these people see miracles, they will never believe. When God displays incredible power, all kinds of miracles happen. And when the people see that, they will believe and turn to Jesus. Hello. Alam niyo yung nasa faith? Naglilitas ng kaluluwa araw-araw yan. Wala siyang timetable ng pagliligtas kasi alam niyang harvest time. And the Lord spoke to me. At ito sabi niya, kung yung mga anak ko may revelation, araw-araw maglilitas ng kaluluwa yan. Hindi na mag-aantay pa ng dispensation yan. Hindi na mag-aantay pa yan ng greatest Holy Spirit invasion at great move ko bago sila magsipagligtas ng kaluluwa at magsigalaw. Of course, hintayin natin greatest Holy Spirit invasion kasi worldwide awakening yan. Kaya lang, sinasabi natin, marami nang namamatay araw-araw. Marami nang binibiktima si Satanas. Anong gagawin mo? Hintay mo pa ba yung greatest Holy Spirit invasion? Nagaya na maraming kapatiran sa Amerika at buong mundo. Nag-aantay pa ng revival bago mag-evangelize. What an immaturity. Kapag mga evangelist yung nakaharig ng ganon, kinukondem ng mga evangelist yung statement na yan. And they are correct. Hintay ka pa ng revival. Yung mga sinners nangangamatay. Binibiktima ng diablo araw at gabi. Maghintay ka pa revival and they are dying by millions every day. You can save them now. Are you still there? Now listen to this. Anong sabi niya? Yung ginawa ko rito, maintindihan ng mga anak ko.
anihan ngayon. Hindi yung tagal ng preparasyon, iksi ng preparasyon, anihan ngayon. Now look to Tate and watch this. Listen carefully. Ito, harvest field. Sabihin natin, palayan nyo. Palayan. Marami kayong tininom ritong palay, mais, wala pa pong fruit of the land. So, oras na ng anihan. Anong gagawin mo? Mag-aantay ka pa ba next week? Next month? Unong araw at oras na yun, naanihin mo na yung crops. So, ang issue rito, it's just a matter of time. That time has come. Anihan na eh. Because foolish ka, kung mag-aantay ka pa ng 1 linggo bago mo anihan na nga eh. So, lang araw at oras na, you will go to the harvest field and harvest the harvest. Why? It's harvest time. Iyon sinasabi niya. Itong ganito kaiksing preparasyon, pinakikita ng Diyos, it's harvest time. Tinignan ko po yung ang dami pong mga taga-ibang fellowship. May doktor, may mga lawyer, hindi ko kilala. May mga katoliko. Harvest time. Yung mga nag-Zoom. Kaya, pag nasa faith ka, araw-araw, para sa'yo, anihan yan. Not only by faith, because you're already in the faith. Yung pong nagbabay faith, wala sa faith yun. Yung nasa faith, you don't buy faith. You are already in the faith, but you are putting that faith into action. You harvest what belongs to you. Are you still there? You don't claim it by faith, kasi anihan na nga eh. Sabi mo ba ron sa lupa na, hitik na sa crop, sasabihin mo, foolishly, sasabihin mo, by faith, pupunta ako doon, baka sakaling may maani ako. How foolish you are. Anihan na nga eh. So, hindi ka magsasabing by faith, pupunta ako dyan sa lupa para umani. Anihan na nga eh. Ano sasabihin mo? Hurriedly, I will go there and harvest the crops because it's harvest time. Ihantayin na po tayo ng mga kaluluwa, ng mga bayan natin. Hanggang kailan nyo gustong i-possess yung mga barangay nyo, yung mga lupa nyo? Hanggang kailan? Naghintay na naman ba kayo next year? O the same tragedy lang yan. Paikot-ikot lang kayo. Nagsalita na nga siya ng marami ulit, possess the land. Pinag-uusapan dito, pero pinag-uusapan dito, faith. Dahil kahit may pera tayong hawak, hindi sapat yan sa gastusing harapin mo. You must look to God and believe that God always provides. And the more you obey God because you believe God, the more God will provide and you will see that unstoppable, unceasing, overwhelming, the best, glorious, abundant supply from heaven because God promised you and me and all of us that He will supply all our needs. Are you still there? What are you waiting for? What are you waiting for? Hello. Another month? Another year? My God forbid. Jesus is coming. What are you waiting for? Hello. The harvest are waiting for us. We must come to them. We must launch out to the harvest field and harvest the harvest. Hello. Para tayong gumaya pa sa foolishness ng mga kapatiran sa ibang fellowship na yung puso at isip, ando doon sa gera sa Ukraine, sa Russia, yung balon ng China, pati yung balon ngayon, sikat sa buong mundo. Kita mo kalokohan niya, pati balon sikat. Kasi nalilikas sa balon. Nakakagalit ng Spirit. Ngayon chat, nakikabalita. Judgment begin in the house of God. It's harvest time.
Kahapon, dami ko naligtas, ang dami ko na ipasok sa langit kahapon. Iba pa yung Wednesday, ang sinasabi ko kahapon. Dami ko nadala sa langit. And I cry as I walk. And the Holy Spirit spoke to me. Habang ako yung umiiyak, palayo sa mga tao niligtas ko. With their teary eyes, embracing me and thanking me. Foreigner, Filipino, everybody was touched by the power of God. Because I go to where the people are. I don't choose color, I don't choose people. I bring Christ to all. For me, malaking kasalanan lalabas ako ng bahay na wala ako ililigtas. Malaking kasalanan. Kaya ako ngayon, lalabas kayo. Wala kayong dalang brochure kahit isa, huwag na kayo lumabas ng bahay niyo. Mag-pray na lang kayo, huwag na kayo lumabas. At kung gagaya pa tayo sa taga-ibang fellowship, magdi-date lang sila ng boyfriend at girlfriend niya, magsi-selfie, tapos ipipaste sa Facebook. Manatili ka na lang sa bahay mo. Dahil malungkot lang ang langit sa iyo. Pinasok ko yung isang jewelry shop. Hindi ako tamingin ng mga paninda ron. Maraming mga sales lady. Lapitan ko sila. Binigay ko yung brochure. Sabi niya, sir, ano po ito? Kako solusyon sa problema mo. Sabi niya, salamat po, sir. Ang dami ko pong problema. And I cry. Minsan, hindi natin nadadama ang mundo. Umiiyak. Lumuluha. Araw at gabi. May kabigatan. But God knows. Kaya na natin magbakasyon yung mga bishop ng 3 buwan, 6 na buwan, 1 taon. Wala namang ginagawa yan. Tayo. Natuwas ako yung nagbakasyon ng 3 buwan sa ibang bansa kasi inimbita ako ng kamag-anak ko. Ang dami nag-imbita sa aking kamag-anak ko sa Amerika. Natuwas na nagpunta ako. Hindi masama. Kaya lang, why should I stay there for long months? For what reason? I have a work to do here. Hindi naman sila yung tinawag ng Diyos. Ako naman. Hindi naman sila accountable. Anong gagawin ko doon sa Amerika, sa Canada, sa ganyang katagal? Mamamasyal, titingin, kakain. For what reason? Hindi living like Jesus yan. Hindi masama mga bakasyon. But you must ask your question, is it necessary or not? Diba kahit wag sa ibang bansa, dyan lang sa ibang probinsya. Is it necessary or not? Hello? Souls are dying. Magagawa ko ba diyang umikot sa Amerika at Canada, sa Europe, eating, sightseeing as a tourist? Ayaw, kayang sigmurahin. And people are dying. And then, pag nagkaganon, sabihin yung puso mo malamig. It's not burning for Christ and for the lost. The Holy Spirit spoke to me and said, Christ must be preached. Christ must be preached. You hear the cry of the shackle? From the onset of time, but the chain bounds them. And they have no relief. You hear their cry. Tapos nabalitaan ko pa, and I wept. Kahit nakahiga ako madaling araw alone with God, lumuluha ako. Sabi ko, God, thank you for taking my life. Sino hindi iiyak? Nang mabalitaan ng dyablo, yung ambassador niya, nababalik na rin ni Tatay Apostol ang buong Pilipinas at ng ministeryong ito. Anong ginawa ng dyablo? Yung ambassador niya, pinalibot niya sa buong Pilipinas.
at kinuha yung malalaking mga stadium. I cry. I am disturbed. So much disturbed. Kaya na hindi iyak. Where is the church? Ayaw natin sa gusto. May tatapon yun sa impyerno. Dahil pag pinag-usapan ng salitang Diyos, kahit siya po'y kulto, ay may maniniwalang kababayan natin. And I cannot stomach that. I cannot swallow that. I said, Lord, tapusin na natin anniversary. Let us travel. It's a matter of time. At lagi nating maisip, if God is working, the devil is also working. And you must not sit down there like a stupid pastor doing nothing. Living in the flesh, full of emotion. Rather living in the Spirit, walking in the Spirit, and living a life of faith. Tapos bumalaga sa akin yung nag-aantay na malalaking television program. Iniintay tayo. And I cry. Nauubos na yung oras. And I utter one prayer. Father God, give me the wealth. Give me the wealth. Give me the wealth. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.